So, good day, sir. So, this video is about subnetting of networks, kung saan magde-demonstrate po ko kung paano ma-derive yung VLSM subnetting table and addressing scheme using this given network topology. So, first is VLSM subnetting table. So, dito po sa may number of hosts is i-arrange po natin yung number of hosts from highest to lowest. So, dito po ang highest is 900 followed by 765, 350, 150, 125, and the lowest is 50. So, lagay po natin from highest to lowest, 900, 765, 350, 150, then 125, and then the lowest is 50. So, meron pa po ditong 3 space is para po dito is yung ating mga router. So, ilalagay po natin na number of host niya is 2 kasi yun po yung kanyang capacity. So, lagyan po natin 2, 2, and then 2. So, next is network address. So, meron po tayo ditong default IP address. Ito po yung ilalagay po natin sa ating highest number of hosts. So, ilalagay po natin siya sa may 900. 192.168.0.0. So, bago po natin makuha tong network address ng 765 to hanggang dito sa may pinakababa sa 2 is kailangan po muna nating kumpletuhin tong CDAR and Theta. So, magbe-base na lang po ko sir sa may activity namin dati sa subnet table. So, sa ating CDAR at Theta sa 900 is titignan po natin yung kanyang range dito sa may number of hosts. So, una is 900. So, kailangan po nating i-check dito. So, pasok po siya dito sa range ng 1022. So, ito po yung kanyang CDAR is /22 and then yung kanyang Theta is 0.0.4.0. So, lagay po natin /22 and then 0.0.4.0. Yun po. And then next is wait lang, yun ko na lang sir. Split screen ko na lang. Yan. So next is 765. Sa ating 765, yung range niya is pasok pa din siya dito sa may 1022. Kasi pag dito na sa may 510 is kulang na siya. Kaya dito siya sa may 1022. So, same lang po sila ni 900 na 22 and then 0.0.0.4.0. And then next is 350. So, dito po siya papasok sa may 510. So, /23 yung kanyang CDAR and then 0.0.0 yung kanyang Theta. And then next is 150. So, yung 150 is dito po siya papasok sa may 254. So, yung kanyang CDAR is /24 and then yung kanyang Theta is 0.0.1.0. 0.0.1.0. And then next is 125. So, dito na po siya papasok sa may 126. Yung kanyang CDAR is 25 and then yung kanyang Theta is 0.0.0.128. 25 and then 0.0.0.128. And then last sa ating mga PC is
50. So, dito na po siya papasok sa may 62. So, 26 yung kanyang CDR, and then 0.0.0.64 yung kanyang theta. 0.0.0.64. Then next, yung ating mga router naman po is yung CDR niya is 2. So 30 na po yung kanyang CDR, and yung theta is 0.0.0.4. So 30. So pare-pares na po sila na 30. Then dito naman po is 0.0.0.4. 0.0.0.4. Then 0.0.0.4. Yun po. And then next is kukunin na po natin tong network address ng 765 number of hosts is i-add po natin tong 192.168.0.0 network address under 900. Ipa-plus po natin siya dito sa theta. So 192.168.0.0 plus 0.0.4.0. So yung result nun is 192.168.4.0. So yun po yung result ng network address under 900, and then yung kanyang theta is pag pinag-plus. And then next 350, i-add lang po natin yung network address ni 765 sa kanyang theta. So yung result is 192.168.8.0. And then next, ganun din po si 350, yung kanyang network address, i-add lang po natin sa kanyang theta. So 192.168.10.0. And then next, i-add lang po natin ulit si network address ng 150 sa kanyang theta. So 192.168.11.0. And next, i-add lang po natin yung sa network address ni 125 sa kanyang theta. So 192.168.11.128. And then next, i-add lang po natin yung network address ni 50 sa kanyang theta. So 192.168.11.192. Then next, 192, ganun lang po yung process. I-add lang po yung network address ng nasa taas nila, and then sa kanilang theta. So 192.168.11.196. Then 192.168.11.200. Then magpa-plus po tayo dito ng isa, mag-additional po tayo para gamitin po natin mamaya. 68.11.204. And then next naman po na kukunin natin is first usable IP address. So first usable IP address, para makuha po natin siya is ipa-plus
magpa-plus 1 lang po tayo dito sa network address. So, 900 is 192.168.0.1. So, yan po yung kanyang first usable IP address. Magpa-plus lang po tayo ng 1. And then next is a broadcast address. Yung broadcast address is gagamitin po natin is yung pangalawa or sumunod. Yung network address ni 765. So, magbabawas lang po tayo dyan kasi si broadcast address is yung bago siya naging network address is naging broadcast address muna siya. And then, si broadcast address, bago siya maging network address, is magiging ganito na siya. So, 192.168.3.255. So, ito yung kanyang broadcast address ni 900 number of hosts. So, kasi si broadcast address is siya yung sumunod or siya yung una bago maging network address. So, itong last usable IP address is ma-minus lang po tayo ng 1 sa broadcast address. So, magiging 192.168.3.254. So, ayusin lang po natin to. And then, first usable IP address is 1, magpa-plus 1 lang po tayo ulit. 192.168.4.1. Then, dito po sa may broadcast address is minus lang po tayo. So, magiging 192.168.7.255. And then dito, sa may last usable niya is magma-minus po tayo sa broadcast address niya. So, 192.168.7.254. Then dito sa may first usable is 192.168.8.1. Then dito sa may broadcast, maminusan lang po natin ulit to. 192.168.9.255. Then dito, maminusan lang po natin yung broadcast address 192.168.9.254. Then dito sa may first usable ulit, magpapas lang po tayo ulit ng 1192.168.10.1. Then broadcast address is 192.168.10.255. And then dito naman po is magmaminus lang po tayo ulit ng broadcast address 192.168.10.254. And then dito sa may first usable is papas lang po tayo ulit dito. So 192.168.11.1. And then sa ating broadcast is 192.168.11.10.127.
Hindi po pala. Since may number na doon is magiging 11 na po siya, and then 1, 2, 7. Then dito po, is magmaminus tayo. 192.168.11.126. And then last, dito sa may mga PCAs, 192.168.11.129. Then dito sa ating broadcast address is 192.168.1.11.191. Then dito po is magmaminus po tayo 192.168.11.190. Then dito is 192.168.11.193. 193, and then dito is 192.168.11.195. Then dito is 192.168.11.194. Then dito is 192.168.11.197. Then dito po is magmaminus lang po tayo ulit dito. So 192.168.11.199. Dito magpa-plus lang po tayo ulit. 192.168.1.200. Plus. Magma-minus po pala. 198. And dito is 192.168.11.204. That 201. And then dito po is ito na po yon, magagamit po natin itong nilagay natin dito kanina. So maminusan po natin 192.168.11.203. And then next sa ating last usable 192.168.11.202. So double check lang po natin. Ito sa ating first usable, magpa-plus lang po tayo ng 1. So 192.168.0.1, 192.168.4.1, 192.168.8.1, 192.168.0.10.1, 192.168.11.1, then 192.168.11.129, 11.1, 93.1, 97, and then 201. Then dito is magiging 3.255, 7.255, 9.255, 10.255, and then 11.127, and then 11.191, 11.195, 11.199, and then 11.203.
And then dito sa my last usable is magma-minus po tayo dito sa broadcast address niya. So 192.168.3.254, 7.254, 9.254, 10.254, 11.126, 11.190, 11.194, 11.198, 11.202. So ito na po yung ating VLSM subnetting table. So next, sir, is addressing scheme. So dito po is maglalagay po tayo dito sa ating interface. So ito po yung ating ilalagay, yung mga ating fast Ethernet 0 and then fast Ethernet 1 and then serial port 0 and then serial port 1. So lalagay po natin dito is fast Ethernet 0/0, then fast Ethernet 0/1 and then serial port 0/0/0 and then serial port 0/0/1. So same lang po yan kasi lahat naman po sila is merong ganon. So fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 0/1 and then serial port 0/0/0 and then serial port 0/0/1 and then dito lang po ulit 0/0 and then fast Ethernet 0/1 and then serial port 0/0/0 and then serial port 0/0/1. So ito na po yung ating interface. So next is kunin natin yung IP address ng fast Ethernet 0 under router 1. So yung mga ating fast Ethernet, sir, is ito po yung kukunin natin yung kanyang IP address sa first usable IP address. So dito po natin yan kukunin. So tignan po natin yung fast Ethernet 0 and then fast Ethernet 1 under router 1 kung anong host number po yun. So si fast Ethernet 0 is ito siya. So dito siya sa my 350 host. And then yung fast Ethernet 1 is 125. So 350 si fast Ethernet 0 and then 125 si fast Ethernet 1. So 350. So ikakopy lang po natin tong yan. Tong first usable ni 350. So siya po yung magiging ano natin IP address. So copy lang po natin 192.168.8.1. Then si 125, ito po, copy na lang po natin, then saka po natin i-paste. So 125 first usable, ito po siya. Then yung subnet mask naman po niya yung kanyang subnet mask is titignan po natin ano yung kanyang CDAR. Isang CDAR ni 350 is 23 and then si 125 is 25. So tignan po natin dito. So si 350 is 23. So 255.255.254.0 yung kanyang subnet mask.
So 255.255.254.0. Then si ating 125 naman is 25. So 255.255.255.128. 255.255.255.128. Then next is si serial port. Ganun po. Si serial port naman na, sir, ang susunod. So, si serial port under router 1 is ito si serial port 0. So, yung kukunin po natin dyan is last usable since DTE po siya. So, router 1, last usable ni router 1, ito po yung kukunin natin. So, copy na lang po natin router 1, last usable, magiging IP address. And then, yung kanyang CDAR, subnet mask. So, yung kanyang CDAR is 30. So, yung kanyang subnet mask is 255.255.255.252. 255.255.255.252. And then, yung next is serial port 1 is DCE. So, kukunin natin siya sa first usable. So, yung kanyang first usable is ito. Kakopy na lang po natin siya ulit. And then, yung kanyang subnet mask, yung kanyang CDAR is 30 po, kaya trim lang po siya ni serial port 0. The next is fast Ethernet 0 and fast Ethernet 1 under router 2. So, router 2, yung fast Ethernet 0 niya po is si PC1 with 765 hosts. And then si fast Ethernet 1 is PC4 with 150 hosts. So, 765. So, kukunin po natin dito is first usable. 765 and then C150. 765 and then C150. Yung fast Ethernet 1. And then next is yung fast Ethernet 0 is 765 is 22 yung kanyang CDAR. So 22 is 255.255.252. 255.255.252.0. Then yung kanyang 150 is 24. So yung kanyang subnet mask is 255.255.255. 255.255.255.0. So next is serial port 0 under router 2. So serial port 0 is kukunin po natin siya sa first usable. Ito po. Since siya ay DCE. So first usable is magiging kukunin po natin is sa may router 1. Since DCE po siya, kaya dito po natin siya kukunin sa may router 1 sa kanyang connection. Then yung kanyang subnet mask is same lang po na 30. So copy na lang po natin to.
Then saka po natin paste. Then next serial port 1 is DTE. So kukunin po natin siya sa last usable. Dito po sa router 2. Copy po natin. Then dito copy na lang po natin to. Then next router 3, fast ethernet 0. So fast ethernet 0 ni router 30 is si PC3. PC6 si 900 host. So copy po natin yung kanyang first usable. Then yung kanyang subnet mask is 22 yung kanyang CDAR. So yung subnet mask niya po is 255.255.252. 255.255.252. And then fast ethernet 1 niya sa router 3 is C50. So copy po natin itong kanyang first usable IP address, then paste, and then dito po sa may fast ethernet 1 subnet mask niya is yung kanyang CDAR is 26. So yung kanyang subnet mask is 255.255.255.192. 255.255.255.192. And then next serial port. So yung kanyang serial port is kukunin po natin siya sa first usable since siya ay DCE. Sa first usable ni router 2 since DCE po siya. Then yung kanyang subnet mask is 30 din, kagaya na po natin sa may serial port. And then next serial port 1 DTE, kaya sa first usable siya ni router first usable, sa ano po siya, sa may last usable po siya ni router 3. Then ito po, copy lang po natin yung subnet mask since parehas po silang 30 ng CDAR. And then dito naman na po tayo sa ating PC. So since yung PC po natin dito is 6 lang po, sobra po ata yung nandito, so delete na lang po natin to. Yan. So si PC1 is 765, and then PC2 is 350, and then PC3 is C50, and then PC4 150, PC5 125, PC6 900. So sa ating PC1 po muna is C765. So dito po sa ating IP address, ang kukunin po natin dito is the last usable. So yung 765 po natin is si PC1. So last usable po yung ating kukunin. And then yung kanyang subnet mask 765 is 22. So yun po yung kanyang subnet mask 255.255.252, 255.255.252.0. And then dito po sa kanyang default gateway is yung first usable niya man po ni PC1, which is C765.
then next, PC2. PC2 is si 350 number of hosts. So, yung kukunin po natin sa kanyang IP address is yung kanyang last usable IP address. Then yung kanyang subnet mask, ito po yung kanyang CDAR is 23. So ito po yung kanyang subnet mask 255.255.254. 255.255.254. That's 0. And then yung kanyang default gateway is yung first usable IP address. Copy po natin, then paste. Then next, PC3. PC3 is si 50 number of hosts. So yun lang po ulit. Last usable as IP address. Then dito, subnet mask 26. 255.255 na 192. 255.255.192. And then yung kanyang default gateway first usable. Copy lang po natin. And then next is si PC4. Si PC4 is number 150 number of hosts. So 150. So last usable lang po ulit. Then yung kanyang subnet mask is 24. So 255.255.255.255.255.0. And then next is yung kanyang first usable as default gateway. The next PC5 is si number 125 host. So last usable po ulit as IP address. Then kanyang subnet mask. So 125. So 25 po yung kanyang subnet mask. So 255.255.255.128. Then yung kanyang default gateway is first usable. And then si PC6 is si 900. So first last usable as IP address. And then yung kanyang CDAR is 22. So ito yung kanyang subnet mask 255.255.252 255.255.252.0. Then yung kanyang default gateway is first usable 192.168.01. So gusto ko na po ito, sir. So this is the VLSM subnetting table.
using this given network topology. Then ito naman po yung kanyang addressing scheme. So, yun lang po sir. Thank you po.